Sas. Ayan, so good morning po sa lahat. Ayan, so maiba naman tayo ngayon, no? Wala mo ng HKM, pero naatasan kami ni Jervis to um, magbahagi ng isang testimony tungkol sa kabutihan po ng Diyos sa aming mga buhay, no? And like Apostle Paul, I allow me to boast here in front, no, about the things God has done in my life. So for those who didn't know, no, nagsimulang naitanim sa akin ng salita ng Diyos sa Sunday School pa lamang, no? Doon sa Tunasan Evangelical Church. And praise God po sa buhay ng aking mga naging Sunday School teachers noon. Yung iba sa kanila nandito pa, sila Ate Charis, si Ate Tina, ayan, si Ate Faith, ayan, anak ni Ate Sally, and iba pa. And praise God po sa buhay ninyo. And kung anong klaseng estudyante po ako, sila na lang yung tanongin nyo, no? And I was clueless pa noon kung bakit nga ba kailangang gawin ko yun bilang isang bata, no? Yung pag-attend sa Sunday School, sa DVBS, ayan, pag may memory verse, no? And later ko lang din na-realize na kung gaano ka-importante sa isang bata ang maturuan po ng salita ng Diyos. Dahil unknowingly, so sa aking paglaki is nagkaroon ito ng impact sa aking morals and values. So, kung bakit kami natigil sa pag-attend noon sa Tunasan Evangelical Church or sa tech, di ko po alam. Pero fast forward, napadpad po kami dito sa PK. Ayan. Pero nung una sa taas pa kami naka-attend noon sa pagkakaalala ko, and through a familiar face, no, na nakasalubong namin dito sa building, which is tech din, no, dito na po kami nag-attend sa PK. And just like the most of us, I started here as a crowd, di ba? Attending Sunday services regularly, pero not highly involved and invested beyond Sundays. Simbawe, kumbaga. And eventually, praise God to the life of Pastor Son, and I was reached out and na-involve ako sa youth group. Ayan, na-involve ako sa youth group through music. Ayan. So, uso kasi noon nung high school yung mga banda-banda na yan, no? And I'm a casual member noon. And God used my love for music to help me serve Him. And back then, I was a byproduct of a humble music summer lesson dito po sa Pamilyang Kristiyano. Ayan, I learned the drums, and by the grace of God, I will boast na after several years na hanggang ngayon, patuloy pa rin ang aking pagsaserve kay Lord. Ayan, dahil noon, hindi pa ako ganong nakakakilala kay Lord, I took for granted naman the education my parents are providing me, no? I have lots of failing grades. Ayan. And justification ko pa nga noon is, kapag tinatanong ako kung bakit ako bumabagsak, halos lahat nga kami bagsak or iilan lang yung pumapasa. Di ba? And dahil quad sem sa Mapua and mahal po ang tuition, and I have transferred sa Adamson. And yes, mahirap po ang mag-take ng engineering course. Pero I have failed to realize na kaagad na meron akong Diyos na palaging nandyan to
give me knowledge and wisdom I need para pumasa. Ayan. And sa awa po ng Diyos, nakagraduate po ako ng Magna. Yes, Magna. Hindi po Magna cum laude. Hulaan niyo kung ano po yung Magna. Ayun, Magna 9 years po sa college. Ayan. Sad. Sorry, Mama and Papa. No? Ayan. But the Word of God said, honor your parents. So, kailangan kong bumawi, syempre. And for several months, kailangan magsipag sa paghahanda para sa board exam. Hindi madali, pero I know that I have the Lord with me. Ayan. So, naalala ko pa nga, nung nag-status pa ako bago the night before I take the board exam, no, sabi ko doon, I won't be needing luck tomorrow dahil kasama ko si Lord. And kultura kasi di ba ng Pinoy, palagi tayo nagsasabi, good luck, no? So, ayun, siguro there we should normalize naman na sabihin na God is with you. Ayan, and truly, tapat si Lord sa kanyang pangako, no? I passed by God's grace. Ayan, so nag-status naman ulit ako ngayon, so may halo ng konting yabang, no? Sabi ko, to God be the glory. Ayan. And I will continue to boast in the Lord kasi He is faithful sa kanyang provisions sa aming family. No? Obvious naman po sa katawan namin. Up until now and recently for the longest time na wala akong work. So I am thanking God hindi lang sa provision kundi sa learnings during those times, especially about stewardship. I'm praising God sa trabaho niya na recently niyang pinrovide sa akin ngayon. And I would never have made it this day without God in my life. I could only imagine, pero siguro I was led astray by the influence of others and still astray if it wasn't for God. Tanda ko noon na nag-celebrate ako ng birthday, nagpapasalamat si Papa kasi kaya na pastor kasi sa church ako napasama, no? And looking back, mabuti si Lord sa aking buhay. If it wasn't for God, hindi siguro ako nakapagtapos ng pag-aaral. And it's my prayer to the youth here na wag na kayong gumaya sa akin sa pagiging Magna, no? And unlike kay Kuya Jervis nyo na I may not be a good example sa inyo bilang isang estudyante, but at least hear me out sa sasabihin ko na mag-aral kayong mabuti. So honor your parents with it. It is also my prayer na maging one of those models sa inyo to stay pure until marriage. Ayan, enjoy your friendships muna and endure not having a relationship with the opposite sex. So you should strive muna na makapagtapos at tumulong sa inyong mga magulang. Paunahin niyo muna kaming mga YA, no? Ayan, so let me end with this verse, so Philippians 1 verse 6. Sabi dito is, being confident of this, that He who has begun a good work in you will carry it unto completion until the day of Christ Jesus. So I confidently say that I'm still standing, but by the grace of God. So from starting as a part of the crowd, tapos naging part ng congregation, then being part of those who are committed to serving God and His ministry, hanggang ngayon and in the future, through the help of the Lord, to be part of the core member of this local church. And I am an example of a sinner who is saved by God's grace through my faith in Christ. Although I am undeserving and I am a real piece of work, God still showed me His love and His mercy. Ayan. So yun lang po. All glory belongs to God.
Ayun, praise God sa buhay ni Kuya Sam. So, isa rin si Kuya Sam sa mga naging mentor ko. Siya yung nagturo sa akin ng mag-drums since I was like 13 years old or 12. So, matagal ko na talagang nakakasama si Kuya Sam dito sa ministry na to. At isa siya sa mga, even sa academics ko, siya yung nakakatulong ko. Teacher ko yan, even nung high school ako sa electronics. Yan. So, praise God sa buhay ni Kuya Sam. Dahil part din siya ng journey ko as a Christian. So, praise God dahil tunay nga na si Lord ay mabuti sa buhay natin. So, bear with me kasi hinalukay ko po talaga yung memories ko dito sa church na to ever since I was a kid. So, ikikwento ko na lang po sa inyo yung 11 years of my me being a Christian and part of Pamilya Cristiano. So I was here since I was 10 years old. That was in 2010. So, yun nga, alam na ng iba yung story kung paano ako nahatak ni ate dito sa church, no? Dahil lamang sa color pens, color material, sabi niya. Kasi ayoko talaga sumama sa kanya dati. Tapos sabi niya, meron daw mga color pens na pinamimigay dito. Yun yung nakapagpasama sa akin. At tunay naman na meron talaga akong mga natanggap ever since. So, naging part ako ng sidewalk, ng Sunday school noon, under Ate Tina. So, si Ate Tina talagang mahilig siya magbigay ng mga notebooks, ballpen, maliliit. Actually, yung mga ballpen na yun, notebook na yun, nandun pa sa bahay. Nakatabi pa siya dun sa aking damitan. Nasa memory box ko pa siya. Nakakip pa. So, I keep everything na binibigay sa akin and I really treasure all those, no? So, ayan, naging part ako ng Sunday school. Madami kami dati. Ito yung mga uma-attend ng afternoon naman na Sunday school, mga taga Puro 4. Ayan, malalaki na sila. Sabi sa inyo, kabatch ko si Daniel eh. Oh, andito si Daniel. Oh, di ba? Sabi sa inyo, bata pa ako, teens pa ako, cute pa ako. So, ayan, praise God kasi naging part ako ng pamilyang Kristiyano through my ate at naging part ako ng kids, no? At yun din yung naging first ministry ko po dito sa church, no? Praise God. Kasi ginamit ako ni Lord. That was in 2012. Sinabihan ako ng D-group leader ko. Sumama ako dun sa sa kanila sa kids ministry kasi dapat daw sumama ako yan. Umuo naman ako, sumama lang ako. Pero pa nun, baha pa nun kasi dahil sa habagat, no. Tapos talagang nilalakad namin yung baha, sinusuong namin yung baha. Ito yung D-group ko po. Mali. So, saan yun? Ayan. Ito po yung D-group na nag-handle sa akin, led by Kuya Peewee, Brother Peewee. So, he was the one who God used to disciple me, no, especially during my teenage years. Yan. So, apat kami before, tapos nadagdag si Kuya Hadrian sa group namin. So, si Jepta, anak ni Pastor Dong, at si Kuya John Kevin De Leon, no, na bunga naman ng outreach ng church dun sa May Tunasan. So praise God dahil through my D group, no, ay lumalim sa Panginoon at patuloy na nag-grow sa ministry. So nakasama ko sila sa iba't ibang ministry, sa kids ministry, sa music ministry, etc. At they helped me para hindi lang mag-grow spiritually as a person then as an individual. They also helped me grow. Ayan. So, nabanggit ko kanina na first ministry ko ay kids ministry. Pero I also undergone yung EGR na tinatawag. So, Encounter God Retreat. Ayan. Uso pa yung buhok na nakaganan. Kakaiba pa yung mga buhukan dati. Yan. Si Jefta yung partner ko dun sa EGR noon back in, that was in 2014.
So, 2014 ako ano talaga, naramdaman ko na talagang nag-mature ako slowly, little by little, sa aking faith sa Panginoon. Tapos, marami din ako mga natanggap na blessings mula sa church, mga damit. Yung iba nasa bahay pa rin, kung gusto niyo po, sa inyo na lang. Yun, marami akong blessings natanggap sa church. I was really so blessed by pamilyang Kristiyano. So, si Lord talaga, si Lord yung nag-bless through pamilyang Kristiyano sa akin, no? At hindi doon tumigil yung story ni Lord sa akin, no? So, nabanggit ko nga na may iba't ibang mga ministry na napasukan, no? First is yung kids ministry. Naging part din ako ng music ministry under kay Kuya Sam. At isa din sa mga naging ministry ko po is yung wait lang, saan na? Campus ministry, this one. At yung home Bible study na si ate din yung nakasama ko doon sa home Bible study. So when I was in grade 11, in my 11th grade and 12th grade, nagkaroon tayo ng campus ministry sa aming school. So nag-start kami na kaming research group ko sila actually. Research group ko sila. Tapos niyaya ko lang sila, in-invite ko sila na tara Bible study tayo. Unti-unti, nagkaroon kami ng ibang mga kasama namin sina Pastor Jovi at si Kuya Piwi, nakasama din namin si Ate Saya actually. Tapos, nung nakita nila kami sa isang classroom na nag-Bible study, may mga pumasok, may mga lumapit, nagtanong, anong ginagawa niya? Bible study kami. So, nakijoin sila, sumali sila. Tapos may isa akong friend, ang sinabi pa niya sa akin, ba't di mo naman ako sinabihan? Meron pala kayong Bible study. So, unti-unti, lumago yung campus ministry doon. Although, hindi natin sila kasama dito ngayon. But some of them are part of other church naman, a Christian church din. So praise God kasi isa tayo sa mga ginamit ng Panginoon para sila ay una makakilala sa Panginoon at ngayon nakikita ko na nag-mature na sila sa Panginoon. So nakakatuwa how God really works, no? Ibang-iba talaga, as in, I did not really expect, no? Kasi hindi naman po ako mabait na estudyante actually. Pasaway ako sa school, kung tutuusin. Pero that did not hinder me to become someone na maging light naman, no? Sa school. So, hindi yun naging hadlang para ma-invite ko sila. At actually, binago naman din ako ni Lord sa school. At that helped me para makapag-invite ng mga friends. Actually, when I was in grade 9 or 10, yung mga friends ko rin, wala lang picture, mga friends ko rin noon ay na-invite ko rito sa church noong, I think that was yung Kamusika or Coffee Jam ata yun, if I remember correctly. Yung Coffee Jam, we had Coffee Jam back then. Tapos, dun ko sila in-invite and then, nakakasama ko sila dun sa school kapag may mga Bible study, ganyan, nakakasama ko sila. Wala lang kaming picture kasi hindi pa uso yung picture nung time na yun eh. Keypad pa yung cellphone namin noon. So, wala nang na-retrieve ng mga picture. Ayun, praise God for that. Another thing is, nung namang, yung D-group leader ko, when kailangan niya ng lumipad abroad, ay naipasa sa akin yung isa sa mga hinahawakan niyang ministry, yung youth ministry. So, I became the youth representative sa BCF noon ng ating church, ng Pamilyang Kristiyano. So, that was the first time na nakapag-handle ako ng mga youth at sila yon, no? Na mga nakasama din sa ministry. Ito yung camp sa Paete, District Youth Fellowship, mga District Youth Fellowship yan. So praise God kasi nung time na yon, I was just 16 or 17 years old, pero si Lord
Although, parang akong si Moses noon na natatakot ako kasi, syempre, that was very abrupt kasi I did not expect that my leader would go abroad. Tapos, yun nga, I had to handle the ministry. Although, not totally kasi kasama ko naman yung mga YA noon. No, they helped me in the ministry. At, ayun nga, pero for me, that was really a big responsibility to take. Pero, praise God kasi I did not expect din na ito yung magiging ministry na hawakan ko ngayon. So praise God kasi ngayon tayo yung nag-handle ng youth ministry at nakakatuwa kasi 'di ba? From yung mga youth dati, may bagong generation na naman na nire-raise si Lord to for this church, no? At tunay nga na faithful si Lord kasi even after all those years, no, even with all the struggles, marami talagang mga struggles. No, there was a time pa back then na umiyak ako during our meeting kasi parang ang bigat-bigat na para sa akin ng mga nangyayari. Pero that was part of my growth, no. That was part of my growth. And I would not be here siguro if not because of that, if God did not use those situations para ako ay lumago. 'Di ba? Imagine, kung hindi faithful si Lord sa buhay ko, baka pwedeng nag-give up na rin ako or what. Pero faithful si Lord eh. Pinapakita ni Lord na tapat siya at kasama ko siya palagi. So there's nothing that I have to worry about. So that's for the youth ministry. Ngayon, going back naman dun sa nabanggit ko kanina na first ministry ko dito sa church, yung kids ministry, the outreach ministry. So I started as a part of the Sunday school, tapos nagkaroon tayo ng outreach dun sa soldiers, dun pa sa ilalim yun ng tulay, na dun sa soldiers, tapos may batang nangangagat, nambabato, ang daming experience. No, ang daming experience, merong volunteer na hinabol ng itak. Sobrang kakaiba yung experience, but then God is faithful, di ba? So, throughout those years, no, madami ng mga bata na, eto, bunga ako din ng eto, metro din to, sidewalk din to, sa Habitat before. Andito din si Daniel. Kabatch ko talaga si Daniel. Maniwala po kayo. So, 2012 yan ata. Kasi 2012 tayo nag-start ng ng Metro. So, outreach. Tapos, unti-unti, yun nga, dun sa ministry. Ito talaga yung parang longest ministry na naging part ako, no, up until now. At nakita ko kung gaano katapat si Lord. Kasi isa to sa mga ministry na may pinakamalaking gastos, hirap, effort. You really have to go kahit umuulan, kahit mainit, tirik ang araw. Every struggle, parang kinaharap dito sa ministry na to. So, it was not an easy path, but then God is faithful. And He showed how faithful He is. Kaya up until now, nakikita natin yung paglago ng ministry na ito na may mga bago tayong volunteers, no? At marami na tayong natuturuan dahil naging part na rin tayo ng school, no? Through values formation program. So, imagine from 2010 up to 2026, no? Pinakita ni Lord dun sa 16 years ko na yon na siya ay tapat, na siya ay mabuti. At hindi niya tayo pinabayaan as a church. Dito na ako lumaki, no? Kahit hindi ako lumaki talaga, ay pinakita ni Lord na tapat siya sa
kanya mga pangako. And before before I conclude my testimony, I just want to challenge then everyone, no, especially yung mga kabataan, na remain faithful to the Lord. Katulad nga na sinabi ni Kuya Sam kanina, no. May mga struggle talaga, pero just follow God. Just obey God. No. Sometimes it may not be as easy as it may seem, no. Pero si Lord naman ay tapat at hindi niya tayo pababayaan. I believe yung iba pa sa atin ay meron pang mas magagandang mga testimony, mga experiences na nagpapatunay na si Lord ay faithful. At kung maririnig natin lahat yun, it will be very consistent na si Lord, tapat siya. At we just have to remain faithful din sa Kanya. Ang life verse ko na pinanghahawakan ever since I was a kid, no? Before kasi ako maging part ng pamilyang Kristiyano, nakaka-attend na ako ng mga daily vacation Bible school, at may mga may mga scripture memory, at isa sa mga tumatak sa isip ko talaga is yung Hebrews 13:5. I will never leave you nor forsake you. No, si Lord, hindi niya ako pinabayaan ever since. At tapat siya sa kanyang pangako. At palakpakan po natin si Lord dahil siya ay tapat. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Sige, muli po, palakpakan natin si Lord sa atin pong celebration ng 21st anniversary. God is good. Amen po. Gusto ko magsimula sa isang tanong, no, na bakit ba tayo nagdiriwang ng church anniversary? Bakit nga ba? No? Why do we celebrate church anniversary? Well, sa totoo lang, ang Bible ay hindi nagtuturo sa atin or si Lord ay hindi nagbigay ng command para tayo ay mag-celebrate ng church anniversary. Okay? Or i-remember ang anniversary. Meron ba kayong may bibigay na talata sa Bible na nag-uutos sa atin na tayo mag-celebrate ng church anniversary? Meron ba? Wala, no? Walang iniutos sa atin ng Panginoon. The only command from God which we observe as a church are the baptism and the Lord's Supper. Ang tawag natin doon ay two ordinances of the church, of the Christian church. So, kung hindi tinuturo ng Bible na tayo mag-celebrate ng church anniversary, hindi kasalanan na hindi tayo mag-celebrate ng anniversary ng church. Naniniwala ba kayo doon? Hindi kasalanan, no? Hindi masama na tayo hindi mag-celebrate. Now, ewan ko kung ilan sa inyo yung familiar or sa ulo yung battle cry ng Reformation, yung mga reformers during the 15th century, 16th century. Ang sabi nila, ang Bible ay ang ating sole authority in faith and practice. Okay. During those days na kung saan sinabi ito ng mga reformers, ang evangelical churches are united in their belief that they will not practice anything that is not found in the Scripture. Sole authority ang Bible. Okay. And for many years, we've been embracing itong principle na ito ng mga reformers. We do not do anything in the church that is not in alignment with the Scripture or anything that is not prescribed
in the Bible. Okay? Ngayon, kung ina-uphold natin to as a church, then why do we do something that is not found in the scripture? Like itong church anniversary. Okay? Na ayoko naman maramdaman natin na parang hindi yata tama na tayo mag-celebrate ng church anniversary. Okay? Ah, well, yung practice ng celebrating church anniversary started in the 18th century hanggang 19th century. About 1,200 years ago, doon nagsimula lang yung pag-celebrate ng church anniversary. So from the birth of the Church of Christ up until the 17th century, there was not a single church who remember or celebrated church anniversary. So wala talagang ginagawang church anniversary noon ever since the founding of the Christian church. I am telling you this para somehow magbigay ng caution sa atin ng kaunti. Kaya bago natin sagutin yung tanong, why do we celebrate church anniversary? Let me share with you a few reminders about what not to do with regards to local church anniversary. Number one, don't criticize a local church who does not celebrate church anniversary. Kasi wala naman sa Bible talaga. Hindi naman kinukuman sa atin ni Lord. Huwag nating i-criticize yung iba kung hindi sila nagse-celebrate ng church anniversary. Meron akong kilalang pastor na he doesn't suggest the members to celebrate even Christmas. Okay. Kasi wala naman sa Bible yun. Hindi naman ina-advise sa atin ng Lord na gawin yon or kinukuman. Okay. So, let us not criticize them. Okay? Pangalawa, don't praise the church founders. Wag masyado nating i-emphasize yung founder ng church. Mabuti na lang, yung dalawang nag-testimony sa atin ay hindi binigyang pansin at hindi kinakailangan bigyang halaga kung paano na tayo nagsimula at sino ang ginamit ng Panginoon sa pagsisimula ng isang local church. Sapagkat ito'y pwedeng mag-deviate sa atin, pwede tayong malihis dun sa dapat nating bigyan ng papuri sa kung paano tayo nagsimula at sino ang talagang nagsimula. Sino ba talagang nagsimula ng church? Ang Panginoon lang. Okay. It's the Lord who started and put up His church. So it's not the pastor, it's not the missionary. God used them as instruments, but it is the Lord who started everything. Okay? So we don't really need to go back in time to retell our beginnings and praise those people who started the ministry. Okay? I believe, yung mga katulad ko na ginamit ng Panginoon ay mas pipiliin na ang Lord ang parangalan. No, kaysa dun sa mga tao na nagsimula ng gawain sa isang lugar. Pangatlo, ano yung hindi natin dapat gawin? Ito, maganda to. Don't show up only during special occasions. No? Like church anniversary. Iba kasi parang pag may mga mahalagang okasyon lang nandun. Okay? Kundi let us practice yung what we preach, di ba? We tell others about Hebrews 10:25, di ba? Na wag tayong ano yung Hebrews 10:25? Wag tayong manghinawa, di ba? Na magtipon-tipon. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, sabi doon. But let us encourage one another all the more that you see the day
of the Lord is coming, di ba? So, mahalaga na magpakita tayo hindi lang during occasional or special occasions, kundi um, palagi na tayo sumamba sa ating Panginoon. So, paano na ngayon? Hindi na tayo magse-celebrate? Magse-celebrate pa rin naman. Pero, how do we celebrate church anniversary? Number one, we simply want to thank God for sustaining us throughout the years. So that's the purpose of our celebrating. Kahit hindi ito sinasuggest or kinocommand ni Lord sa atin to celebrate church anniversary, but we can thank God for the grace that He has given us throughout the years. First Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So in all circumstances, the Lord wants us to give thanks to Him. Kahit may problema ka, kahit may trials na pinagdadaanan, give thanks in all circumstances. So, dito po, we are not only talking about God's sustenance and provisions to our local church budget. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sinusupply niya yung need natin as a local church. But we are thankful to God for all the blessings He has given us throughout the years, individually and as a family. Amen po? Di ba? Hindi lang naman natin pinag-uusapan dito yung local church na bine-bless tayo, kundi yung individual. Of course, part tayo ng local church, but nakakaligtaan natin na ipagpasalamat yung buhay ng bawat isa, na kung saan tayo ay pinagpala ng Diyos throughout the years, katulad ng mga testimony ni Sam and Brother Jervis, na thankful sila sa Lord, sa Panginoon, dahil sa mga taon na sila'y pinagpala ng Lord, spiritually and materially. Okay? So, we thank the Lord because God is indeed our source of provision, our source of strength, our source of joy, our source of peace, and the reason why we survive and live in victory. Amen po? Palapakan natin si Lord po. Okay? So, why do we celebrate church anniversary? Number 2, we want to renew our commitment to God. Yung commitment mo kay Lord, anong Tagalog ng renew? Ha? Paano balikin mo kung ikaw ay medyo nawala o kaya nanghina, 'di ba? Palakasin, pag-ibayuhin ng ating commitment sa Panginoon Diyos bilang isang local church in fulfilling His mandate. Ano yung kanya mandate? Mahalin siya, mahalin ang ating kapwa at ang bawat isa, at gumawa ng mga alagad ng ating Panginoon. I think the best way to celebrate church anniversary, except from the biblical imperative to give thanks to God in everything, is to recommit our lives to God. Amen po? Yun ang pinakamagandang paraan ng pag-celebrate ng anniversary, yung buhay natin ay i-recommit natin sa Diyos. Amen po? Every once a month, ginagawa natin yung pag-aalala ng Lord's Supper. Okay? At part ng remembrance natin ng Lord's Supper, part ng ating ordinance na yon ay ang pag-renew ng ating commitment. So halos every month ginagawa natin yon. But at least during an anniversary, pwede rin nating i-renew ang ating commitment sa Panginoon, sa ating promises or covenant natin sa Kanya. Tandaan po natin na God is a God of promise. He makes promises and He keeps His promises. And God also expects us, His people, to make a promise or certain promises para sa Kanya. Consider Joshua, di ba? When he challenged the Israelites to forsake all the false gods and serve
the only one and true God. Joshua was able to convince the Israelites to renew their commitment to God and make a promise to Him to worship and serve God only, to be loyal to Him, to be faithful to Him throughout their lives. So, ang Diyos ay God of covenant, God of promise, at ine-expect niya tayo na magbalik ng pangako din sa Kanya. Mangako ka rin sa Panginoon. Okay, sabi ng iba, ayoko mangako kasi baka hindi ko magawa. No, ang Diyos ay ine-expect ka, nire-require ka na gumawa ng pangako sa Kanya. Kasi siya ay may pangako sa iyo at tinutupad niya ang pangako niya sa iyo. So, hinihingi niya sa part mo din, ang mangako ka din. Hello? Naniniwala ba kayo? Kasi meron akong kilalang ilang matanda na sinasabi yun palagi, ayokong mangako, I don't want to make any promises because I might break my promise. But God is a God of promise, and He expects you and me to do or make a certain promise para sa Kanya rin. Okay? So, making a promise to God is part of God's will for us as His people. It is God's will that we make promises to Him. So, tutulungan tayo ng ilang mga ating para ipamigay itong pakipamigay nga. Gagawa tayo ng pangako sa Panginoon. No? So, dahil ito ay anniversary natin, we will make a renewal of our promise to God. Okay? Ito po yun, yung pinamimigay sa atin. No? Atin pong i-renew yung ating promise to love God with all our heart, our soul, our mind, and strength, and we will worship and serve Him only. So you make this your own promise to God. Make it your own. Okay? And we will do it as a church. And then, ipapangako din natin sa Panginoon na mamahalin natin yung bawat isa tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At papangako din natin na magpa-participate tayo in making disciples of Jesus Christ gamit ang lahat ng ating skills, ability, panahon, resources, and spiritual gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, if you believe na ang Diyos ay nire-require ka sa pangakuan na tanging ibinibigay niya lang sa lahat ng Kanya. Okay? Ang Panginoon ay gumawa ng pangako, nakipagpangakuan, ang tawag doon ay covenant, no? Gumawa ka ng pangako sa Panginoon ngayon, na i-recommit mo ang iyong buhay sa mga bagay na kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi natin yan sasubmit, okay? Ikikip mo yan sa iyong sarili, na itago mo sa iyong wallet para i-remind ka ng Panginoon sa iyong commitment, no? Sa iyong buhay. So, kahit wala kang ballpen, no? Bukas, makalawa, o mamaya ay checkan mo yan at gumawa ka ng commitment mo sa Panginoon. Alright? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng time na mag-pray. No? Yung kapartner mo sa tabi mo, manag mo ng partner mo sa tabi mo, at ipag-pray niyo yung bawat isa sa commitment na ito. Okay? Na pareho kayo na tulungan ng Panginoon na magawa na ang pangakong ito ay may isa katuparan natin habang tayo ay nabubuhay. So, I'll give you about 1 minute to pray with your seatmate, or siguro yung iba na na hindi mo laging kasama, ibang kapatid, except sa lagi mo nang kasama. Okay? So just find a partner and pray for one another so that you'll be able to, or God will help us with these commitments.
just pray that the Lord will help you fulfill your promise. Okay? So just mention those three promises you are making to God. Okay? Amen. Bless your name. Thank you so much. Amen. Bless your name. Amen. Thank you so much, Lord. Bless your name. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. Now, introduction pa lang pala yun, no? Our word for today, of course, we already did renew our commitment to God, but let me share with you itong renewal na ating ginawa sa Panginoon ng commitment natin sa Kanya for on the 21st celebration of our church founding anniversary. Okay. In Romans 15:30 to 33, okay, bilang backgrounder, Paul, ang concern ni Paul ay ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakarinig nito. Okay. So yun yung purpose ng buhay ni Paul or yung purpose ni Lord sa buhay ni Paul na siya ay magamit para maipahayag ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakarinig ng gospel. Now, sa kanyang pagplano na pumunta ng Spain para doon ipangaral ang salita ng Panginoon sapagkat na-saturate na niya yung area doon sa halos doon sa Roman world. So gusto niya pumunta ng Spain para sa isa pang missionary journey. At bago siya pumunta ng Spain, gusto niya dumaan sa Rome. Okay? Pero kailangan niya munang ibigay yung mga kinolekta niyang offering from Gentile churches, yung regalo na ibibigay sa mga mahihirap na mga kapatid doon sa Jerusalem. So yun yung pinanggagalingan ng ating text. At itong special offering na to na kinolekta ni Apostle Paul from different Gentile churches ay isang act of gratitude ng mga Gentile Christians dahil dun sa spiritual blessings na tinanggap nila sa Panginoon. Okay? And then, sa ating text, humihingi siya ng panalangin dun sa mga believers. Okay? Humihingi siya ng mga panalangin sa mga believers sa Rome para ipanalangin siya sa dalawang bagay. Kasi papunta nga siyang Jerusalem para dalhin dun yung mga regalo na pera na kinolekta ni Apostle Paul sa mga Gentile Christian churches. Okay? Na ang panalangin niya ay pagpunta niya sa Jerusalem ay wag nawa siyang atakihin ng mga unbelieving Jews. At pangalawa, na yung Jerusalem church doon ay tanggapin siya gladly. Okay, so yun yung pinanggagalingan ng ating text. Now, let us look closely at the passage and see how we may apply this as we commit our lives to God for the coming years.
besides dun sa pinirmahan natin ngayon na ating commitment sa Panginoon, okay? And that is very general, no? Yung mahalin natin ang Diyos at very general yun, mahalin yung bawat isa. Pero there are specific ways in which we may love God, we may love one another, and make disciples. So ano yung gagawin natin ng mga specifics? At ikukomit natin sa Panginoon na pag-renew ng ating commitment sa Kanya ngayong 21st anniversary po natin. Sa Romans 15:30, ano ba yung specific? So ang tanong natin, ano yung specific promises na gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya sa pag-celebrate natin ng 21st anniversary? So Romans 15:30, sabi ni Apostle Paul, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf. So, ina-urge ni Apostle Paul yung believers in Rome na ipanalangin siya, okay, to pray for him. And yung prayer dito ay dalawa, no? He was asking the believers in Rome to pray for him, pray with him, to pray with him and to pray for him. Sorry, okay? So, dalawa yung hinihiling niya. Pray with him, okay, and pray for him. That's two different things, right? Sa translation ng ISV, maganda. Sabi niya doon, join me in my struggle. Yung word na ginamit doon sa Greek ay, join me in my struggle, earnestly praying to God for me. So, yun yung dalawang magkahiwalay na bagay. Si Paul ay nag-struggle, nagre-wrestle sa kanyang prayer. Okay, he wrestles in prayer sapagkat pupunta siya sa Jerusalem na merong posibleng umatake sa kanya. Okay? Ang ginamit ng Williams ay wrestling. Instead na struggle ay wrestling. Okay? Sapagkat yun yung description nung word na yon sa Greek. Paul struggles in prayer because he knew the danger ahead of him in going to Jerusalem. Sabi niya, di ba, that I may be delivered from the unbelievers in Judea or Jerusalem. Okay, meron nung nag-aabang doon na nag-fasting sila para patayin si Apostle Paul. Okay? Yun yung kanilang balak kay Apostle Paul. Bakit gano'n yung nangyari? Sapagkat pinapangaral ni Paul si Kristo, okay, na Messiah, at yung mga Jews ay hindi naniniwala kay Kristo bilang Messiah. They don't believe in Jesus Christ as the Messiah. So, they wanted Paul to be dead so that the preaching of the gospel may be stopped. Yun yung purpose ng mga nagbabalak ng masama kay Apostle Paul. Kaya nag-struggle siya. Nagre-wrestle siya in prayer. Kinakabahan siya, natatakot siya na baka kung ano mangyari sa kanya. So pray with me as I struggle in prayer. Nakuha niyo yung point dito ni Apostle Paul? And pray for me. Okay, nagpe-pray si Apostle Paul at humihingi siya ng prayer sa mga believers na ipag-pray siya na may kasamang struggle din, no? Na sila rin ay mag-groan in prayer for Paul. Okay? Maalala po natin si Agabus, di ba, sa Acts chapter 21, na nag-prophesy siya, si Prophet Agabus in Acts 21 verses 10 to 11, while we were staying, sabi ni Apostle Paul, for many days, a prophet named Agabus came down from Judea, and coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. So may prophecy na kay Apostle Paul. Bago pa siya bumisita sa Jerusalem, pinipigilan na siya ng mga believers na huwag siyang tumuloy kasi ito yung mangyari sa'yo. Matakime, pero gusto pa rin niyang pumunta kasi gusto niyang ihatid yung tulong para sa mga ihirap na galing sa Gentile
churches. So, nag-struggle siya sa prayer. Ikaw ba naman, di ba, kung ang kakaharapin mong pagsubok ay mabigat at gusto mong suungin yun, nakakatakot yun. Mag-struggle ka kung pupunta ka pa ba o hindi. No? But ramdam ni Apostle Paul na it is God's will that he go ahead and bring the gifts to the poor believers in Jerusalem para mabless sila at tanggapin nila ng may pag-ibig at pasasalamat ang regalo ng mga Gentile Christians. Okay? So, tayo ba, no? Tayo ba? Mag-reflect lang tayo ng konti. Have we tried to struggle or wrestle in prayer about a difficult situation in your life? Naranasan mo na ba 'yon? Na nag-struggle ka sa prayer kasi merong isang mabigat na pagsubok na kinakaharap mo. Siguro marami ng times, di ba? Pangalawa, have you tried to struggle or wrestle in prayer for a brother or sister who is in a difficult situation? Magkaiba 'yon. Madalas pinapanalangin natin yung struggle natin at nagre-wrestle tayo in prayer. But have we experienced praying for a brother or sister in the Lord na nasa difficult times? Ito yung tinuturo ng Lord sa atin. And I think this is what God wants us to renew as a commitment. No? To pray, God wants to renew our commitment in praying for one another in a deeper way. Siguro pinagpipray na natin ating bawat isa, pero baka hindi pa ganun kalalim yung pagpipray natin. At least naranasan natin yun. Nung si Shane ay may sakit, talagang we wrestled in prayer until the Lord granted our prayers. Hindi lang tayo, kundi marami pang nanalangin para sa kanya, and the Lord healed her. Maging si Faith, di ba? Nag-continue sa ating, si Hope, continue sa ating prayer sa kanya. We wrestle in prayer. At ngayon, yung cancer ni Hope, praise God, kasi lumiit na. Cancer sa breast. Palapakan natin ang Panginoon doon. Amen po. Di ba? So, at least meron tayong experience, no, na nag-wrestle tayo in prayer, not only for ourselves, but for our brother or sister in the Lord. And let's continue to do that. No? Let's recommit, no, even more our lives, so that we will be able to pray for one another in a deeper way. Sabi sa Leviticus 19:8, bago yan, if you begin to have grudges against your brother or sister in the Lord, probably it's the reason why you don't pray for him or her. Kasi ang gusto natin, di ba, i-renew ating commitment para ipag-pray yung bawat isa. Pero ang tanong, pinagpipray ba natin? Or if we are not praying for one another, probably it is because you have a grudge. No? Meron kang dala-dalang sama ng loob sa iyong kapatid, kaya hindi mo siya pinapanalangin. At yun yung gusto kong i-address ni Lord sa buhay natin. Kasi hindi natin magagawa na i-renew yung ating commitment in praying for one another if we have grudges amongst each other or against each other. Okay, so the Bible says, don't seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. So it is the Lord who is telling us, no, not to have these grudges, hatred, or anger sa ating kapatid. Kasi pag nangyari yun ang dahilan kung bakit hindi natin na ipapanalangin ang bawat isa na kalooban ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. So, sabihin nung iba siguro, Pastor, wala akong hinanakit, wala akong anumang sama ng loob sa aking kapatid. Praise God kung ganon. No? Pero ano yung mga signs that you don't have grudges on your brother or sister? Dinidiscuss natin to kasi ito yung dahilan kung bakit hindi natin na ipapanalangin ang bawat isa. Kasi
gusto ni Lord na ipanalangin natin ng bawat isa. So, paano natin magagawa yon kung meron tayong grudges? So, alisin natin yon. Eh, yung iba sinasabi nga, wala naman akong grudges, Pastor. Sige, tignan natin. Ano yung signs na you don't have any grudges on your brother or sister? Pangalawa, kung talagang wala kang sama ng loob sa kapatid mo, okay, hindi mo ilalayo ang sarili mo. Tama? And bagkos ay ikaw ang mag-i-initiate ng talk and or fellowship. Amen po? Ay, Pastor, wala akong grudges talaga. Kahit ano, kaya lang umiiwas ka naman. Asan ang katotohanan? Di ba? Lumalayo ka naman. Ilalayo mo yung sarili mo. So, hindi siya nagmamatch doon sa sinasabi natin, kino-confess natin. We confess na wala tayong grudges, we have no grudges or anything against someone, and yet you distant yourself. How do you reconcile that? So, kung talagang wala kang grudges, then you don't distant yourself. Okay. Pangalawa, hindi mo siya siyempre ipag-chichismis, di ba? Kasi wala kang grudges sa kanya, di ba? Rather, poproteksyonan mo ang kanyang reputation. Kahit merong masamang kwento tungkol sa kanya, hindi mo siya ipagsasabi. Hello? Kahit pa sa best friend mo, wag. Alright? Pangatlo, kung talagang wala kang grudges, then you are praying for him or her. That God would bless the person. Okay? Pinapanalangin mo ba? O talagang wala ka sama ng loob, pinapanalangin mo ba siya? Yun ang tanong. Okay? Gusto ng Panginoon na ipanalangin natin ang bawat isa, pero habang naandyan ang grudges natin, yan ang hahadlang sa ating pananalangin sa bawat isa at hindi natin magagawa yung kalooban ng Panginoon. Panghuli, kung talagang wala kang grudges, pupunuin ka ng Holy Spirit ng pag-ibig para sa Kanya. Kung talagang wala kang grudges. At yun yung magdudulot sa'yo para makipag-usap, di ba? Makipag-fellowship, kasi pinupuno ka ng Holy Spirit ng love. Ano yung sabi sa ating text? I urge you, friends, by our Lord Jesus Christ, and by the love that the Spirit gives. Okay? Kung wala kang grudges sa puso mo, ang nasa puso mo ay yung pag-ibig na ibinibigay ng Holy Spirit para sa iba. Hello? Hello? Ha? O, kamusta na yung puso mo? Ano ang nasa puso mo? Love or hatred? Love. Ha? Sigurado ka? Love? Sige nga. Yakapin mo nga yung katabi mo. Yakapin mo. Ha? Meron pa siguro mga dagdag dyan sa science na yan, bahala na po kayo. Next, what specific promises does God want us to make for Him in celebrating our 21st anniversary? In Romans 15:31, sabi ni Apostle Paul, and my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Si Apostle Paul ay servant of our living God. He considers himself as a servant, meaning he is willing, very much willing. And he knew his purpose, why he exists, and that is to serve others. Okay? Now, dito po, Paul did not mean to please people. He was concerned about how the believers in Jerusalem perceived him because of the bad report his enemies make of him. They may not accept, he was fearful that they may not accept the offering he collected if his enemies were able to brainwash
itong mga believers in Rome. Okay, so ito yung problema ni Apostle Paul. Sinasabi niya dyan, ah, nagdududa siya na baka yung mga believers in Rome ay hindi tanggapin yung offering na dala-dala niya kasi sa mga kwento na mali tungkol sa kanya ng mga kaaway niya. Chinichismis siya ng mga kaaway niya. Okay? Kaya, ang fear niya, baka hindi tanggapin. Okay? Yung kanyang dala-dala na paglilingkod niya doon sa mga believers na mahihirap sa Rome. Okay? Or, maaari na baka hindi tatanggapin ng mga believers sa Rome yung offering ng mga Gentiles kasi ang common na tingin ng mga Hudyo sa Gentiles ay unclean. Okay, so ito yung dinidiscuss ni Apostle. So habang gusto ni Apostle Paul na mag-serve sa Panginoon at sa mga kapatiran, meron siyang doubt na baka hindi maging acceptable yung kanyang gagawing paglilingkod. Okay? So malinaw dito na yung goal ni Apostle Paul or yung motive ni Apostle Paul ay malinis. Okay? Hindi siya pupunta ng Jerusalem para magpakitang gilas. Okay? O marami akong dalang pera para sa inyo. Tapos pupurihin siya ng mga tao. Hindi yun ang kanyang motive sa paglilingkod. Ang motive niya sa paglilingkod ay makatulong. Okay? Makatulong doon sa mga mahihirap sa Jerusalem. Ang tanong sa atin, do you want to serve God and the members of His church, katulad ni Apostle Paul? Do you have a right motive in serving God and others? I believe ito yung pangalawa na gusto ng Panginoon na include natin sa ating pag-renew ng ating commitment sa Kanya. God wants us to renew our commitment in serving Him and the church members in a deeper way. Okay, so ito yung idagdag natin sa ating commitment. Na maglingkod tayo, lingkuran tayo sa bawat isa sa paraang gusto ng Panginoon. In Matthew 25, sabi ng Panginoon sa kanyang pagtuturo sa mga alagad, okay? I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. And the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Sabi ng mga kausap niya, kailan namin kayo nakitang nagutom? Kailan namin kayo nakitang nauha? Kailan kayo nakitang stranger? Sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa nyo sa iba, ginawa nyo sa akin. Okay, so God wants us to serve those who are in a difficult situation. Puro mga difficult situations yan. Di ba? Nagugutom sila, no, nauuhaw, walang damit, may sakit, lahat yan difficult situation. And the Lord wants us to serve those people who are in a difficult situation. Okay? This, I believe, is one of the best ministry you should involve yourself into. Hello? Merong iba, ang kanilang ministry ay ushering ministry. Praise God. Meron silang ushering ministry. Yung iba, ang kanilang ministry ay cleaning ministry. Praise God. But I believe this is the the best way we could serve God and others is by meeting people's needs. Okay? Ano yung needs na yun? Yung kanilang difficult situation. And also, alam natin na magsisimula tayo, of course, sa household of faith. Okay? Habang naglilingkod tayo sa ating pamilya, at normal yon, lagi na natin ginagawa yan. Huwag nating kalimutan na tutulungan natin ang bawat isa, maglilingkuran tayo sa bawat isa sa loob ng church. Hello? At yun ang ating i-renew
bilang ating commitment kay Lord sa 21st year ng ating existence as a local church. May gusto nang akong i-elaborate doon. How do we serve those who are in a difficult situation? Paano ba natin gagawin yun? Siyempre, kung i-commit natin yung buhay natin sa paglilingkod sa isa't isa, sa mga problema at may hirap na sitwasyon ng bawat isang kinalalagyan, paano natin gagawin yon? Una, simple lang, feel them. I feel you. Diba? Ang ibig sabihin nun, dapat alamin mo kung ano yung problema niya, di ba? Para maramdaman mo ang paghihirap na dinadanas niya. Sa Matthew 9:36, when Jesus Christ saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Nakita ng Panginoon yung maraming tao na parang tuliro, no? At pagod sa buhay, parang isang tupa na nangangailangan ng pastol. Nahabag siya sa kanila. No? So na-feel ng Panginoon yung pain ng mga tao nung makita niya sila. Nakita ng Panginoon yung difficult situation ng mga tao na yung kaaway, the enemy was like a wild animal trying to attack the sheep on every side. Na-feel ng Panginoon, Jesus Christ felt their pain and suffering. He was moved with compassion for them, and then He told His disciples about this important task of gathering these people into His fold. Okay? So, ikaw, do you see people's needs from Jesus' perspective? Do you feel the pain and suffering of people so much so that you wanted to offer help? Nararamdaman mo ba yung pain ng iyong kapatid? Nararamdaman mo ba yung suffering? Nakikita mo ba yung paghihirap niya? Well, kung nakikita mo, handa ka bang tumulong? Iyon ang tanong at gusto nating i-recommit sa Panginoon na kapag meron tayong nakitang kapatid na naghihirap at nasa isang mabigat na sitwasyon, let's love them, let's pray for them, let's help them, and let's offer practical help. Hindi lang napipil mo, but you show your love into action. Offer practical help. 2 Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang context nito mga kapatid, itong verse na yan, the offering in this verse is related to the gifts Paul was planning to deliver to the saints in Jerusalem. The Gentile believers at Corinth were willing to help the poor in Jerusalem and gave their offering from the heart without reluctance or under compulsion, but cheerfully. Okay? Yan yung context yan mga kapatid. Yung kinokolekta ni Apostle Paul na offering sa Corinth, sa Macedonia, lahat ng yon ay dadalhin sa Jerusalem. Kaya yung context ng God loves a cheerful giver, hindi yun tungkol sa tithes na regular tithes. Tithes yun sa mahihirap. Okay? Offering yun sa mga hihirap na pinagpapatuloy ni Apostle Paul sa New Testament. Old Testament na nagpapatuloy sa New Testament. Okay? Alam nyo kung magkano yung ilang porsyento yung binibigay sa mga mahihirap na tithes? 3.3%. Yun yung binibigay na inutos ni Moses na offering. Kaya lahat ng yon 23.3% ang offering nila noon. Tayo 10% lang. 'Di ba? Sabi ng iba, you can give without loving, but you cannot love without giving. Di ba? Totoo naman. Kaya offer practical help. Pangatlo, help together with the church. Hindi lang tayo feel
nag-act tayo, at we do it as a church. When the Gentile Christians gave offering for the poor, they did it as a church. Paul initiated the giving. Okay? The church prepared their offering before Sunday comes. Titus and others collected the offering, then Paul delivered it to the saints in Jerusalem, representing the church. So we don't just serve people and give to the poor personally. We do it as a church. Okay? Kaya when you give your offering to the church, no, you are contributing for the needs of the poor. We have in our church a program or ministry called Social Concern. Okay? Or maging pagpapala, be a blessing. Okay. So, yung offering box na yan was intended for our offering for the poor. So, whenever we have sick members, no, family members whose loved ones passed away, no, we offer them practical help. We minister to them by the word of God, but also we give offering for them for their needs. Okay? So if you are not aware, part of your giving in the church goes to the needy in our church. And that is how we do it as a church. Okay. So, except from you being a generous person, no, nagbibigay ka sa mga ibang tao, nagbibigay ka din sa church, no, para magamit sa ministry ng pagtulong sa mahihirap. Next, what specific promises does God want us to make for Him in celebration of our 21st anniversary? God wants us to renew our commitment in fellowshipping with one another in a deeper way. Sabi sa ating text. Ano sabi sa ating text? Sabi ni Apostle Paul that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company. There are two things here that I want us to notice. Paul was very eager to come and have fellowship with the believers in Rome. Pangalawa, Paul was longing for a fellowship with the believers where there is quietness and peace. So those are the two things Paul was saying in this text. Remember that Paul experienced a lot of pain and sufferings in his missionary journeys. He deserves a break, a place where a place and people where there is quietness and rest. And that is what he desires in his visit to Rome. No? Sobrang nakakapagod yung naranasan ni Apostle Paul sa kanyang missionary journey. Ang daming mga umaatake sa kanya. Pinagbabato siya, naakala'y patay na siya. Pinapakulong siya, pinapahirapan siya, no? Gusto niya na makapiling yung mga believers sa Rome para naman doon ay may sense of quietness and peace and joy. Yun yung longing niya doon sa fellowship na inaasam niya. Okay? Ikaw, do you have this eagerness to have fellowship with the believers in Christ? Are you committed in having a fellowship that would bring quietness and rest for all of us? Ganun ba din yung hangarin mo sa iyong puso na tayo yung mag-fellowship na doon sa fellowship natin ay tahimik kasi ang dami natin naging problema na sa labas. Di ba? Isang fellowship na meron tayong joy, meron tayong peace na naipag-share natin yung sa bawat isa. Hindi yung chismis ang pagkakwentuhan, kundi ang tayo ay manahimik. Magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa ating kalagitnaan. Here is how to create an atmosphere of quietness and rest during our fellowship. Magandang sagutin to, di ba? Pag nag-fellowship tayo, paano ba natin magagawa yon na merong quietness and sense of peace? Well,
Una, come with a joyful heart. Diba? Punta ka doon na may ngiti naman. Ngitian mo yung katabi mo nga. Ngitian mo. Ngiti. Ah, ngitian natin ang bawat isa. Okay? Romans chapter 15:32. Ano sabi doon? That by God's will, I may come to you with joy. So come with a joyful heart. Diba? Yung pagdating sa church, nakasimangot. Umiiyak. Ano pa naman klase yun? Paano tayo sasaya dito? Diba? Totoo naman, meron pagkakataon na may problema talaga, di ba? Willing naman tayong tumulong. Pero pag napayuhan ka na, ngumiti ka na, di ba? Pagka alam mo na yung gagawin mo, tinuro na sa iyo ng kapatiran yung gagawin mo, ngumiti ka na. Sapagkat alam mo na yung sagot, di ba? So pumunta tayo ng may joy, no? Pagka merong youth fellowship, merong women's fellowship, men's fellowship, young couples fellowship, let's come with a joyful heart. Come not only to get something, but to give something away. Di ba? Iba pumupunta para makakuha lang ng tulong o kaya siya yung i-encourage. Ikaw naman mag-encourage ka din. No? Di ba? Yung pupunta tayo para kaawaan lang tayo, maawa ka din sa iba. Pupunta tayo para unawain lang tayo, umunawa din tayo sa iba. Doon magkakaroon ng isang atmosphere of quietness and peace. No? Marami pa yan, pero paano ba natin, ano yung ibibigay natin? Let's give love, di ba? Encouragement and prayer. Dinugtong ko yung support kasi yung iba prayer lang, wala naman support. Di ba? Let's pray and support one another. In closing, so sa ating pag-celebrate ng anniversary, na-realize natin ang pinaka-best way to celebrate anniversary is by recommitting our lives to God. And God wants us to renew our commitment in praying for one another in a deeper way, in serving Him and the church members in a deeper way, and in fellowshipping with one another in a deeper way. Amen po? So with that, may God's peace be upon all of us. Ano yan? Wala na. Amen. Let's all stand up and let's thank the Lord for this morning. Let's bow our heads and let's continue to listen to the voice of God. The Holy Spirit is here. He has been speaking to you all throughout the sermon. And we realized that God wants us to renew our commitment, especially this 21st year of God's faithfulness to us. God has been faithful in His promises sa atin. Siya yung nag-sustain sa atin throughout the years, nag-provide ng ating mga needs, hindi lang sa local church natin, sa mga gastusin natin sa church, kundi sa iyong pamilya, sa iyong sarili, sa iyong buhay. God has been faithful to you. He never breaks His promises.